Hi guys, good afternoon. Today is March 26, 2024. Hello nga pala sa aming mga followers, subscribers at friends dito sa YouTube channel, no. So ito, gusto ko lang i-shoutout si Lynn Yaniham. Hanga nga ako sa'yo, alam kong mahirap mag-alaga ng isang may special needs. I salute you, ma'am. Pa-shoutout naman ako next upload. Hello ma'am, thank you so much. At shoutout ko rin po si Miss Josie Mercado 1424. Sabi niya, pa-shoutout naman dito sa Pinas New subscriber po. Hello ma'am. God bless, thank you so much. Tsaka si Sir Isaac Alberto, we always enjoy watching your video. God bless your family. Anak ko sir, thank you so much. God bless din po, no. Ngayon mga friend, merong mga nagtanong. Ito, na-caught niya yung attention ko mga friend. So, si Miss Althea Venice, 88. Ano po yung process po on how to buy a house po dyan sa Edmonton po, ma'am? Kung fully paid po, ano pong process po, ma'am? Need pa rin po ba mag-evaluate po? Thank you po. Tapos sabi niya, then, malapit lang po ba kayo sa hospital dyan, ma'am? Like what location po kayo banda sa Edmonton? Salamat po, ma'am. Bait ni ma'am. Thank you so much, ma'am, sa tanong, no? Tapos may isa pang tanong dito, mga friend. Paano po ba bumili ng bahay with cash? Curious lang ako kasi usually ay naka-mortgage ang pagbili. Maraming salamat po. Good health and God bless ang family mo po. Ito ay galing kay user. Ganyan. Hindi ko masyadong mabasa mga friend, no? So, ayun kay Miss Althea. Nandito kami kasi sa side skirt ng Edmonton. Kumbaga nasa area kami ng Spruce Grove. Pero wala kami sa downtown din, sa side skirt din. Dahil nababanggit ko lagi na nasa subdivision kami. Malapit lang kami kung merong sasakyan, accessible siya papuntang Edmonton. Siguro mula dito sa bahay, 15 minutes, nasa side ka na ng Edmonton. At ang mahirap lang dito sa side namin, kasi nasa area kami ng subdivision, hindi siya accessible sa public transportation. Sa hospital naman ay madali lang din kung meron kang sasakyan. Pinakamalapit na hospital dito sa amin, yung Misericordia, malapit lang sa West Edmonton side siya, kaya malapit lang ma'am, no. Siguro may planong bumili si ma'am dito sa Edmonton ng bahay, kaya nagtatanong siya. So, itong mga friend ay karanasan lang namin. Siguro iba yung karanasan ng iba. Ito yung side lang namin na experience namin. Kaya disclaimer, no, iba-iba naman po ang karanasan natin. So, nandito kami sa Alberta, siguro sa ibang location, sa ibang province, iba rin po ang proseso. So, ito po yung karanasan namin mga friend. Kasi noong una talaga, hindi rin namin alam paano magsisimula sa steps namin. Nag-research pa kami kung paano namin gagawin. Pero yung pagre-research pala namin, iba talaga sa aktual na proseso, mga friend, no? So, nung una, nagpunta-punta kami sa mga show homes. Doon, pagpasok mo pa lang, so normal yon, natatanungin ka sa kanila ng mga agent na kung pre-approve na po ba kayo. At kung sasabihin mo naman na yes, magkano. So doon kanila i-market kung magkano yung na pre-approve sa'yo, ganyan. So, ang tanong naman namin sa kanila agad ay kung nagbi-build ba sila ng wheelchair accessible na custom na bahay. So, pag sinabi nila na medyo alanganin sila or hindi sila masyadong sure or mahirap nilang explain sa amin or kukontak pa kami ng ibang tao, may bibigay silang papel na kukontakin namin. So parang nagpapaalam na kami agad na hindi na kami nag-spend ng masyadong time. Kaya kukuha lang kami ng flyers nila, tuwiting kami ng mga style ng bahay ko, color ng bahay nila. Yun na lang yung mga ginagawa namin, no. Nag-collect din kami ng mga flyers ng mga custom na bahay. For later purposes naman yun, mga friend. At yun na nga, so ito na nga. Nung makilala namin yung right builder namin na
nakapaghanap na kami ng feeling namin ay tamang builder sa pagpapatayo namin ng bahay namin, ay tinanong pa rin naman kami kung na-approve ba kami sa mortgage. And then, nung diniscuss namin sa kanila, sinabi nila na kaya nilang gumawa ng isang custom-built house na sa needs ng anak namin, na si Miles. Ayun, diniscuss namin sa kanila kung paano kami magbabayad. So, from there, unti-unti, ginay din naman nila kami kung paano. Sila nagsabi sa amin na kailangan niyang kumuha ng lawyer. Tapos kasi meron din kaming lawyer. Ang mangyayari, lawyer to lawyer. Kung mayroon kaming kailangan, ganon, triangle siya. Lawyer namin, lawyer ng builder, at kami. Parang ganon. Pero kung halimbawa mayroon kaming mga structure na kailangan, sa builder kami. Pero in terms of legalities, mga documents, mga papers, lawyer to lawyer yan, mga friend, no? So, ang ginawa ng builder or lawyer side nila, hiningan kami ng proof of funds namin sa bangko. Yun agad ang hiningi namin, inobtain namin sa bangko namin. Tapos yun, binigay namin yun sa lawyer namin. And then yung lawyer, sined niya sa lawyer ng builder. So, ganun mga friend yun, yung proseso, triangle siya. And then, sunod, pinakita na sa amin yung mga blueprint, nasa ganun kami process, no? And then, another couple weeks, na-approve ang mga permit, mga ganyan-ganyan. So, eto na nga, binigyan, nung sunod na pagbabayad, dahil yun naman ang tanong ni ma'am, no? Ang sunod na process ng pagbabayad, binigyan na kami ng schedule of payment values ng papers, document siya. So naka-detail doon kung ilang porsyento ang ibibigay namin every stages ng paggawa ng bahay. I-example ko sa inyo mga friend, no. So first stages, yung nag-excavation sila and nag-footing, sa ganong stages, nagbigay kami ng another percentage ng payment. Tapos nung matapos yung ganong payment, mga friend, ay nag-report yung builder namin sa lawyer na ito na finish na yung ganitong stages at na-inspection na ng city, pumasa sa city. Kasi ganun mga friend, no? Lahat yan may inspection ng city. At mayroong proof sila na pasado yung ganong stages sa code dito sa city ng Spruce Grove. Tapos yun, sasabihin na naman ng lawyer sa amin, sa ganitong stages, kailangan na naman natin magbigay ng another percentage na hinihingi nilang payment. So ganun mga friend, no? Every after ng stages, inspection, and then yun, inspection, and then after ng inspection, another payment, another inspection. So, nandyan yung stages ng pagkatapos ng foundation and framing, another percentage inspection, gano'n. Tapos, roofing, sidings, and windows, another inspection, and then payment. Parang gano'n. Yung drywall, nung nag-drywall sila, in inspection, okay naman, and then nagbayad kami. And then, another stages, finishes and flooring. And then, nung ma-inspection siya, at okay naman, another payment kami, another percentage ng payment. And then, yung huling payment namin, mga friend, ay yung substantial of completion. Yun na yung talagang nakatayo na yung bahay, another inspection, a final inspection lang from the city. Tapos yung mga, nandun na rin yung papers ng mga insurances, nandun na yung stages na yung mga friend, no? Yung magsasign na kami para sa application namin para sa titles. Nandun na yun, nagbigay din kami ng another percentage. May kanya-kanyang percentage siya lang hiningi. Hanggang from the beginning hanggang sa substantial of completion, 100% siya na paid.
At nagawa namin yan in 6 months kasi February kami nag-sign ng contract hanggang September, mga friend, no? At least 7 months siguro. Ayun na ganun, mga friend, no? Sana ay na-share ko sa inyo yung proseso ng pagbabayad namin. Siguro nga sa ibang tao, ibang kanilang karanasan, pero sa aming mga friend ay ganun. So ngayon, guys, no, may babasahin ako, nabasa ko to. Natuwa ako ng bongga, mga friend, no, na-excite ako. Si Six Strings, nag-comment siya, mga friend, sabi niya, kami din mag-asawa, kaka-40 pa lang. Paid na po ang bahay namin dito sa Calgary 2 years ago pa. Proud din kami, yung iba nagugulat, paano daw namin ginawa? Sana all daw. Sila kasi luho inuuna. Until now, kaya hirap pa rin sila makabili. We tell them, stop wasteful spending, hindi nila kayang gawin. Ewan ko ba, unang dating pa lang namin sa Canada para nakita na yung future na tataas talaga ang presyo ng bahay at mga bilihin. Kaya habang yung iba nagsasaya at gumagastos, kami sobrang tipid at ipon. Ito ngayon, kami na itong relax, sila pa na reklamo about cost of living at 2 to 3 jobs to get by. Diba, nakakatuwa? Natuwa ako Kaya, alam mo, mga friend, possible talaga na makapagbayad tayo ng ng mortgage, makapagbayad tayo ng bahay natin. Nako, saludo rin ako sa yung Six Strings, no, appear tayo dyan at natuwa ako. Sobrang natuwa ako sa iyo, mga kumare, kumpare ka ba. Thank you so much at ayun, sana si Six Strings na to at kami sana ay na-inspire kayo, no? Thank you so much, mga friend. At ayun, at God bless sa inyong lahat. Gusto ko lang sabihin na sana ay yung blessings ay on the way na yan sa inyong mga buhay, sa buhay natin. Kaya kailangan lang natin maging smile and shine lagi, mga friend, no? Thank you very much. Please subscribe, like, and don't forget to comment, mga friend. I appreciate it. We appreciate it so much. At bye-bye. Please watch, tanong lang kayo kung anong gusto nyong itanong. And sasagutin ko sa aming mga next videos. Bye!